Sa Podcast Network Asia. Kumbaga pang starter. Pang starter lang sa sa podcast ng Good to Live. Kuwari may sponsor. So, comment nyo dyan, Podcast Network Asia. Kung anong platform nyo napapanood to. Podcast Network Asia. Diba? Malay mo, masponsoran tayo sa susunod, diba? The Podcast Network Asia. Oh. Yung Podcast Network Asia kasi, kung bakit sinasabi ko siya, makikita nyo yun sa yung mga podcaster dito sa Pilipinas, mga sikat na podcaster, yung mga platform ng podcast nila, may mga sponsor ng Podcast Network Asia. So, shoutout po sa inyo, Podcast Network Asia. Baka naman. De, biro lang. Malay nyo lang naman, di ba? Kaya comment nyo dyan, Podcast Network Asia. Okay? Comment nyo dyan, Podcast Network Asia. Anyways, welcome nga pala sa Good to Live Podcast. Kamusta kayo? Well, ako? Okay lang naman ako. So, gusto ko lang pala magpasalamat muna sa mga sumusuporta o tumatangkilik ng Good to Live Podcast. At patuloy nyo lang pong sinusuportahan o inaabangan ang nilalabas ng Good to Live na mga content. Kaya maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa Good to Live at ng Good to Live Podcast. Anyways, pwede nyo pala i-subscribe ang Good to Live Podcast sa YouTube at Spotify. At i-follow nyo para maging updated kayo sa mga nilalabas ng Good to Live. Okay? So, thank you po. So anyways, di ko na patatagalin itong podcast na to. Nung nakaraan, di ba, nasabi ko sa inyo na yung sa NGL na nagpalapat ako ng topic. Doon na yun, dahil may mga topic silang nilapat doon sa NGL. May isang sender doon sa NGL. Yung NGL, kung hindi nyo nga pala muna alam, yung NGL ay confession yun na app. Confession na message, ganun. Basta yun yung alam ko. Na app na doon parang makakapag-send siya ng kung ano masasabi niya doon sa tao na yun. So ako, sinamantala ko eh. Sila tamang confession sila, yun, tamang content ako. Tapos yun, di na nga. Dahil inipon ko yung mga tanong nila dun sa application na yun. Tapos nilagay ko sa notes. Tapos yung isang tanong doon na nilagay ko sa notes, yung ito, babasahin ko na. Ito yung naging tanong niya. Shoutout dito kay sender na to. Thank you. May pang-content ako. So ito babasahin ko na. Sabi niya about sa mga tatakbong SK. Sa tingin mo, ano ang mga magandang project nila para sa kabataan? So shoutout dito kay sender. Thank you sa iyo. Thank you sa iyo dahil meron akong content na gagawin. To, simulan ko na yung podcast. Una, para masabi na kung akma ba yung tatakbong SK dun sa posisyon na yun. Syempre, 'di ba, ang una naman nating tinitingnan yung
yung credential, kung pasok ba yung credential niya dun sa tinatakbuhan niya, o yung credential niya na yun is, diba, marami na siyang mga nagawa. Yun. Kumbaga, resibo yun ng mga naging achievement niya, mga nagawa niya para sa bayan o komunidad o ng barangay nila, ganun. O, edi syempre, yun yung pasok na iboboto natin na tama o right person na pasok para dun sa tatakbo ng SK, 'di ba? Syempre, kung ikaw ba naman na botante, gusto mo ba yung iboboto mo is walang credential, wala may pakita na resibo, 'di ba? Gusto mo ba ng ganun? Well, syempre, 'di ba? Ayaw mo ng ganun. Kaya kumbaga, 'di ba, minsan kailangan suriin pa natin ng maigi yung iboboto natin para maging pasok siya dun sa tinatakbuhan niyang posisyon dun sa SK. Kaya hindi na lang naman tayo basta lang na parang basta lang naman na makaboto 'di ba? Although, ito masasabi ko, although yung ibang Pilipino gano'n na parang basta lang sila boboto sa gusto nilang iboto para dun sa posisyon na yun, para sa mga politiko, 'di ba? Napapansin nyo? Minsan nga na yung tao na yun na hindi naman talaga arapat dapat is, ewan ko bakit binoboto pa ng mga ibang Pilipino. Bakit napagkakasunduan pa ng mga ibang Pilipino na iboto yung tao na yun kahit hindi naman pasok sa pagiging posisyon dun sa politiko na yun. 'Di ba? Kumbaga, yung tao na yun na iboboto mo is wala namang credential. Wala namang ipapakitang resibo sa'yo. Excuse me. 'Di ba? Paano siya magiging karapat dapat ngayon sa'yo para may luklok mo ngayon yun sa posisyon niya na yun para sa politiko o sa mga matataas na posisyon sa gobyerno, 'di ba? Kasi 'di ba? Kaya yun yung isa sa mga problema ng mga ibang Pilipino na parang hindi nila pinapansin yung credential o resibo ng politiko na yun. Kasi yun yung pinaka-importante na dapat unang-una na tinitingnan ng mga tao para sa mga iboboto nilang politiko, 'di ba? Yun naman yung gusto natin 'Di ba? Syempre, sino ba naman ay ng pagbabago? Pero dahil parang iba hindi nila naiisip o hindi sila nag-iisip para sa iboboto nilang politiko na parang dahil parang sabihin natin naging malakas lang yung politiko na yun sa lugar na yun, pero yung politiko na yun hindi mo pala masyado alam o kilala pa yung politiko na yun. Kumbaga, hindi mo pa nasilip yung mga nagawa ng politiko na yun. Di ba, syempre, kumbaga birang as a concerned citizen, na syempre kailangan, di ba, susuriin mo muna yung politiko na yon kung akma ba siya dun sa tinatakbuhan niya na yon, kung okay ba siya dun, di ba? Yun naman ang importante dun Excuse me. Kaya, yun lang yung masasabi ko na dapat parang kumbaga maging masuri sana tayo para sa mga iboboto natin o iluluklok natin para sa posisyon na yun. Kasi
alam nyo, hindi naman sila para lang na basta lang naman na parang niluklok lang o parang nilagay lang sa posisyon na hindi. Siyempre, di ba, taong bayan yung maglalagay dun sa kanila eh. Kumbaga, tayo yung sangkap o daan para malagay sila doon sa posisyon na yun, di ba? Taong bayan kasi ang husga doon para malagay sila doon. Kaya, di ba, baka sabihin kasi ng iba na may kinig ng podcast na to, oh, Kins, wala ka namang alam sa sinasabi mo, Kins, ano bang mga sinasabi mo, Kins? Ano yung mga pinagsasabi mo, di ba? Mga ganon. Hindi, syempre, as a concerned citizen, yun yung dapat na maging maganda para sa mga ginagawa natin na maging masuri tayo. Kasi yun naman ang pinaka-importante para sa iluluklok natin sa posisyon na yun na kailangan nating maging maingat din, di ba? Malay mo, yung mailuluklok mo sa posisyon na yun, hindi pala maganda yung naging nagawa niya. Pero yung politiko na yun na napakaraming credential, napakaraming nagawa, napakaraming naipakita para sa iyo. Kumbaga nilatag na sa iyo eh, hinain na sa iyo yung pagkain na yun na napakaraming sustansya pero kumbaga hindi mo pa rin kinain yun, 'di ba? Kumbaga mas pinili mo pa rin yung hindi unhealthy na food. Ganun, 'di ba? Yun lang naman yun eh, kumbaga maging matalino sana tayo para sa iluluklok nating taong sa politiko na sa posisyon na yun. Yun lang yung masasabi ko na maging maingat tayo para sa mga iluluklok. Maging matalino tayo kasi kumbaga hindi lang naman para sa atin eh. Kumbaga yung tao na yun na iluluklok mo sa gobyerno na yun is makakatulong din sa ibang tao. 'Di ba? Kumbaga parang hindi lang yung sarili mo yung natulungan mo eh. Kumbaga pati yung kapwa Pilipino mo natulungan mo. 'Di ba? Dahil sa pagluluklok mo ng tao na yun na may credential, resibo na naipakita sa iyo para sa posisyon na yun. Sa tinatakbo niya na yun para sa gobyerno o kahit ano man, 'di ba? Yun na naman ang pinaka-importante. Kaya yun yung masasabi ko para sa SK na tumatakbo. Kaya congrats sa lahat o saludo sa lahat ng tumatakbo ng SK sa anumang barangay o sa anumang komunidad yan. Shoutout nga pala sa inyo. Shoutout sa inyo. So yung tanong pa niya, nadagdag niya pa ang tanong, yung ano pa yung magandang magiging project nila sa kabataan. So yung masasabi ko dun, na kung ano yung magiging magandang project nila para sa mga kabataan, which is yung mga SK nga to, na hindi, sa akin na concerned citizen ulit kasi baka sabihin kasi ng iba, kids, naman yan, ano ba sinasabi mo, Kins? Baka kung ano naman sinasabi mo lang, Kins, hindi, sabihin ko ganito, na as a concerned citizen, na depende naman yun sa mga mas nakakataas sa kanila kung ano yung gagawin nila para sa magiging trabaho nila sa isang komunidad na yun o barangay na yun. Kaya para sa akin lang na magkaroon na sila ng cooperation o teamwork para sa mga ginagawa nila. Diba? Ganun lang naman yun para sa isang gagawin na magkaroon lang sila ng pagtutulungan ba doon sa proyekto na yun na inilulunsad nila kahit na hindi lang sa kabataan o kahit na ano man yun na matutulong nila para sa isang komunidad. Okay? So bago nga pala tapusin ang podcast, maraming salamat sa tumatangkilik o sumusuporta sa Good to Live o sa Good to Live podcast.
At thank you po sa mga susuporta pa. Diba? Yun. So, anyways, bago ko tapusin nga palang podcast, i-like, i-follow nyo. Mag-subscribe kayo sa YouTube at Spotify para maging updated kayo para sa mga ilalabas pa ng Good to Live o ng Good to Live podcast. Okay? Maraming salamat po. Good to Live. Naglalakbay ako kahit saan na lang. Wala akong problema, di rin pwede lamanan. Sobra akong kalmado kahit